table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi napapagod? Lahat naman po tayo nakakaranas ng bigat, hirap, sakit. Tayong lahat ay napapagal sa ating mga iba't ibang problema sa buhay. Merong mga pagod ng katawan dahil sa kanilang trabaho. Merong pagod sa kakaisip sa kanilang mga suliranin. Meron din naman pagod ang kanilang puso dahil paulit-ulit na lang sinasaktan ng kanilang mga minamahal. At marami sa atin, baka nasanay na, pagod ang ating mga kaluluwa dahil sa pagkakasala. Madaling magpahinga, pero hindi naman ibig sabihin kapag nagpahinga ka, ay payapa ka na. Not all who rest are relaxed. Hindi po ba? Maaaring makapunta ka sa Boracay, maaaring kumain ka sa pinakamamahaling restaurant, maaaring magliwaliw ka sa magagandang mall, pero pagkatapos ng araw, ay napakabigat pa rin ng iyong nararamdaman. Dahil ang tunay na kapayapaan at kapahingahan ay isang regalo galing sa Diyos. Tayo'y napapahinga lang sa pamagitan ng pananatili natin kay Jesus. It is not what you do that gives you rest and relaxation. It is who you are with that gives you peace from your weariness, from your tiredness, from your exhaustion. Mga kapatid, magpasalamat tayo dahil sa banal na misa, muli makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hari nawa, wag natin siyang iwan sa loob ng simbahan. Pag natanggap natin siya, dalhin natin siya, gawin natin siyang parte ng ating buhay para kung tayo man ay mapagod, muli tayong lalakas at yan ang makakatulong sa atin para malampasan natin anuman ang mga problema natin hanggang marating natin ang buhay walang hanggan. At para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisan natin ang banal na misa sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pag-amin sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, pinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang beserong asno. Ipaaalis niya ang mga karuwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin ka kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad, magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya ang pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nanananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad na mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob,
at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede po bang pakigirit niyo mga katabi niyo? God is good. Sabihan niyo din po sila, sobra-sobra. Welcome po sa ating banal na misa. Nung minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na lumapit po sa pari. Ang sabi niya, Father, pwede niyo po ba akong tulungan? Kasi napakarami ko pong problema. Parang wala na pong mabuting nangyayari sa aking buhay. Hindi po kami magkasundo ng aking misis. Gabi-gabi na lang po. Nagbabangayan kami. Nag-aaway din po kaming magkakapatid dahil po sa mana. Hindi po maayos yung relasyon ko sa mga katrabaho ko. Marami po akong pinagkakautangan. Hindi ko po alam kung paano ko makakabayad. At pagkatapos, nalaman ko lang po na may sakit po ako. Kailangan daw po akong magpa-dialysis. Parang gusto ko na pong magpakamatay, Father. Ano pong magandang gawin ko? Ito pong pari, sabi niya, sige, bibigyan kita ng payo. Pero, bago yon, tulungan mo muna ako. Ano pong kailangan kong gawin? Tanong po nitong lalaki. At sabi po nitong pari, kasi meron akong mga alagang kambing. At yung nag-aalaga ko, nagbakasyon muna. Kung matutulungan mo ko, mamayang gabi lang, bantayan mo yung mga kambing ko, 100 sila. Basta't siguraduhin mo lang na lahat ng mga kambing na yon ay makakatulog at makakapagpahinga. Magagawa mo ba yon? Tanong po ng pari. Sumagot naman po ang lalaki, sabi niya, opo, pumayag po siya. Kaya ito pong lalaki, pumunta po dun sa kulungan ng mga kambing. At binantayan po niya na magdamag yung alaga ng pari. Kinabukasan, pinuntahan po ng pari yung lalaki. At nagtatanong po ang pari, anong nangyari? Kumusta ka na? Ito pong lalaki, nagrereklamo. Sabi, Father, hindi ako nakatulog kagabi. Ang sakit-sakit po ng ulo ko, nahihilo po ako. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong po ng pari. Sumagot po ang lalaki, kasi po, pag meron akong ibang kambing na pinapatulog, meron naman pong ibang kambing ang nagigising at umaalis. Hahabulin ko po yung mga kambing na yon. Patutulugin ko po sila. Pag nakatulog naman sila, yung mga ibang napatulog ko, bigla magigising po. At pagkatapos, aalis, meron naglalaro, meron pong kumakain, meron pa nga po, hating gabi, may kambing na nag-away. Meron din pong kambing na ayaw ako, sinusugod po ako. At meron pong kambing na umiiwas sa akin. Talagang gulong-gulo po ako kagabi, Father. Hindi ko po sila lahat mapatulog. Ito pong pari ngumingiti at sabi niya, yan ang gusto kong ituro sa'yo. Tandaan mo ito. Walang tao ang walang problema. Habang buhay tayo, sigurado meron at meron, magkakaroon tayo ng mga problema. At tandaan mo, ang mga kambing na yan, parang ang problema ng tao. Hindi lang iisa ang problema ng tao. Habang buhay tayo, paulit-ulit ang mga suliranin, ang mga pagsubok, ang mga paghihirap. Pero bakit ka napapagod? Bakit ka nai-stress? Bakit ka nabibigatan? Kasi gusto mo, lahat ng problema mo ay magkaroon ng agad na kasagutan. Parang yung ginawa mo kagabi, isipin mo, gusto mo lahat ng mga kambing ay humiga, matulog at tumahimik. Di ba? Pero sinasabi ko sa iyo, kaya yun ang gusto kong ituro sa iyo. Imposible yun. Gusto kong tandaan mo ito. Ang problema minsan sa buhay, kamukha ng ibang kambing, madaling makatulog. Ibig sabihin, madaling masolusyonan. Meron din namang kambing na kahit na anong gawin mo, napakatigas ng ulo. Ibig sabihin, meron talaga mga problema
na mahirap sagutin. Meron din mga kambing na kapag sinabihan mo, agad-agad susunod. Ibig sabihin, kapag binigyan mo ng oras, ng panahon, pinagpaguran mo, agad-agad matatapos din ito. At meron din mga kambing na parang problema na kahit na wala kang gawin, sila mismo makakatulog sila. Kung hahayaan mo lang ang problema, masasagot din yung problemang yun. Basta't wag mo lang pakikialaman. Some problems will solve themselves if you just let them be. At sabi pa nga po ng pari, tandaan mo ito. Kung gusto mong magbigyan ng kasagutan ang mga problema mo, kailangan isahin mo sila. Yung mga problema na hindi mo kaya, kailangan ipaubaya mo sila doon sa mabuting pastol. At sino po ang mabuting pastol? Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Hindi po ba itong paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa atin? Ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa mabuting balita? Kapag tayo'y napapagal na, kapag tayo'y napapagod na, kapag tayo'y nabibigatan na sa buhay, anong kailangan nating gawin? Lumapit lang tayo sa Kanya. Lumapit tayo kay Jesus. Come to me. At ano daw pong ang bibigay ng ating Panginoon sa atin? Hindi naman niya aalisin yung problema. Meron pa rin siyang ipapabuhat sa atin. Pero habang meron tayong binubuhat na problema at suliranin, bibigyan niya ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Pagkakalooban niya ng kapayapaan ang ating mga kalooban. Ang tanong, bakit hindi ba inaalis ng Diyos ang ating mga problema? Kung mahal tayo ng Diyos, hindi po ba? Dapat hindi niya tayo hinahayaan na umiyak, maghintay, o masaktan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The purpose of your life is often hidden inside of your problems. Ang mismong problema mo na gusto mong takasan minsan, baka yan yung daan papunta doon sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ang sugat mo, baka siya ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Ang luha mo, siyang magiging pampalakas mo. Ang pagsubok mo, baka siya ang nagbubukas ng misyon para sa iyo. Kaya minsan, hindi po inaalis agad ng Diyos ang ating mga problema dahil may ginagawa siyang mas mahalaga dyan sa buhay mo. Hindi lang gusto ng Diyos baguhin ang iyong sitwasyon. Ang gusto talaga ng Diyos, baguhin ang pagkatao mo. At nagbabago ang ating pagkatao kapag dumadaan tayo sa mga hirap at pagsubok. Hindi po ba? Tingnan niyo po ang mga karakter sa Biblia. Si Jose, nananaginip, Joseph the Dreamer. Kung hindi po siya pinagbili ng kanyang mga kapatid, di sana hindi siya naging tagapagligtas ng kanyang pamilya. Kung hindi po siya tumakas sa desyerto, hindi po siya sana nahubog bilang isang pinuno. Di sana hindi niya nakilala ang Diyos doon sa burning bush. Si Haring David, bago siya naging hari, bago siya nakaupo doon sa trono, di ba kinalaban muna niya, di ba tinalo muna niya si Goliath. At ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya muling nabuhay, bago niya niligtas ang tao mula sa pagkakasala, kailangan muna niyang mamatay sa krus. Say, my dear friends, your greatest problem may be pointing to your greatest purpose. Ang problema mo ay hindi lang pagsubok. Maaaring ito ang direksyon sa iyong bukasyon. Kaya nga, wag mong hihingin sa Diyos na, Lord, alisin mo naman ang problemang ito. Pero mas maganda, itanong mo sa Kanya, Panginoon, ano ba ang misyon ko? Ano ba ang layunin ko dito sa gitna ng aking problema?
ang problemang paulit-ulit mong hinaharapan. Baka yan ang tawag ng Diyos. Paulit-ulit na bumubulong ang Diyos sa'yo. Kinakausap ka sa iyong puso. God often reveals His calling to us through our burdens. So do not ignore them. Ang problema mo ay ang kahulugan ng buhay mo. Kaya nga, dapat kapag dumadaan ka sa problema, magpasalamat ka. Kasi dahil sa problemang yan, meron ka pang misyon dito sa mundo. Hindi po ba? Kapag wala ka ng problema, isa lang pong ibig sabihin, patay ka na. Amen? Ang tanong ko po sa inyo, anong mas gusto nyo? Buhay o patay? Ano po? Buhay, patay. Hindi kayo sumasagot, patay na yata. O ulit po, anong gusto nyo? Buhay, patay. Ay, salamat, buhay pa. Hindi po ba? No? Kasama sa buhay ay ang ating mga pagsubok. Kapag meron kang pagsubok, merong hinuhubog ang Diyos sa iyo. Hindi ang problema talaga sa buhay. Ang tunay na problema natin ay yung paraan ng ating pagdadala sa ating mga problema. Hindi po ba? Kasi nga, marami sa atin pinagsasabay-sabay ang mga problema. Isa-isa lang, kapatid. One at a time. Mahina ang kalaban. Alam naman ng Diyos ang kapasidad natin eh. Kaya nga po, ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Balikan niyo. Take my yoke upon you. Hindi sinabi ni Jesus, take the yokes upon you. Hindi po plural ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi ng ating Panginoon, singular. Di ba? Last Sunday po, kung nagsimba kayo, narinig niyo ang turo din ni Jesus. Anong sabi niya? Ang sino man gustong sumunod sa akin, kailangan buhatin niya, pasanin niya ang kanyang krus. Ang sinabi niya, krus. He should take up his cross. Just one cross. Hindi po sinabi ng Panginoon, take up the crosses. Hindi po ba? Alam ng ating Panginoon, tao tayo, mahina tayo, hindi po tayo perpekto. Isa lang ang perpekto, ang Panginoon. So allow God to become God in your life. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos, anong ibig sabihin nun? Naniniwala ka makapangyarihan siya at siyang may kaya. Hindi po ba? Kung malakas ang Diyos, ipapaubaya mo sa Kanya. Hindi mo hahayaan na buhatin mong mag-isa yung problema mo. Allow God to do the heavy lifting in your life. Dahil kapag pinilit mong buhatin, yung hindi naman pinapabuhat ng Diyos sa iyo, kapag pinilit mong binuhat, yung napakabigat, ano po mangyayari sa inyo? Masasaktan ka, makakasakit ka pa nga, baka ikamatay mo pa. Amen? Leave to God what you cannot carry and just carry what you can. Kapag hindi mo na kaya, edi magpatulong ka. There is no shame in that. Minsan kasi, yung iba sa atin, kala pag nagpatulong, iniisip nila, bigo na sila. Hindi po ba? But may I remind you, my dear friends, you are not a failure when you ask help from others. Merong mga taong ganyan iniisip, nahihiya pag nagpatulong. Baka isipin nila, mahina ako. Baka isipin nila, hindi ko kaya. Hindi mo naman talaga kaya. Tao ka. Hindi po ba? Pero saan nagmumula yung iyong pagnanais na huwag magpatulong sa iba? Di ba? Ang tawag dyan, pride. Kapag ayaw mong humingi ng tulong sa iba, meron kang kataasan ng loob. Kapatid, hindi bumababa ang pagkatao mo kapag humihingi ka ng tulong sa iba. Alisin mo ang pride dyan sa puso mo. Isa pang dahilan yan, bakit napapagod ka? Bakit nabibigatan ka sa iyong buhay? Ang kataasan ng loob, hindi lang po nakakalula, nakakapagod pa sa atin. Pride drains
our life. Pride drains our strength. Dahil wala na pong ibang pinakamasarap na karanasan kung hindi yung nagpapakumbaba. Amen? Remember, nothing beats a humble life. Kung nga po ang ating Panginoong Hesukristo, kung maalala niyo po, di ba? Habang buhat-buhat po niya ang krus papunta sa Kalbaryo, ilang beses din po siyang nadapa. Napagod po siya. Pero tinulungan po siya, nagpatulong siya. Ano po yung pangalan ng tao na tumulong sa kanya sa pagbubuhat? Di ba? Si Simon of Cyrene. Diyos na po yan ha. Nagpatulong pa sa pagbubuhat ng krus niya. Ikaw pa kaya na tao? Ikaw pa kaya na mahina? Ikaw pa kaya na hindi perpekto? Bakit ayaw mong magpatulong? Mga kapatid, kung hindi mo kaya, bitawan mo sa Diyos. Wala naman pong masama doon. Ang dami po kasi sa atin, merong dinadala na hindi naman pinapadala ng Diyos. Tayo minsan ang nagpapabigat sa ating buhay. Halimbawa, meron po mga ibang magulang dyan, hanggang ngayon, araw-araw, iniisip yung kanilang mga anak. Okay lang po yun eh. Kung nag-aalala ka sa mga anak mo, grade 1, no? Elementary, sige, high school. Pero, yung iba, naku po, 50 years old na yung mga anak nila. Iniisip pa rin sila. Hindi po ba? Bakit hindi mo hayaan na tumayo sa dalawa niyang paa yung anak mo? Kung palagi mong bine-baby yung anak mo, paano siya lalakas? Paano siya titibay? Paano siya magiging mas marunong? Remember, one of your greatest gift that you can give your child is poverty. Pag hinahayaan mo, maghirap yung anak mo, diyan mas natututo siya. Mas lumalakas siya, tumitibay siya sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Amen? Kung may utang yung anak niyo, hayaan niyo silang magbayad. Amen? Kaya hindi nagbabayad eh. Ano yung nasa isip nung anak niyo? Nandiyan naman si mami, nandiyan naman si daddy, silang magbabayad sa atin. No? Kapatid, kung nakagawa po ng pagkakamali yung mga anak niyo, hayaan niyo silang magbayad doon sa kanilang pagkakamali. Amen? Isa pa pong halimbawa. Merong mga tao na dala-dala pa rin hanggang ngayon yung masamang salita na sinabi ng ibang tao. Naku po, 20 years na ang nakalipas. Hanggang ngayon, inaalala. Kasi Father, sinabihan ako, mukha daw kortina yung aking damit. Ang pangit-pangit ko daw. Wala daw po akong mararating, sabi nung kapitbahay namin. Father, hindi ko makalimutan yung aking teacher, sinabihan ako, bobo daw ako. Kapatid, matagal na nakalimutan nung taong yun, yung kanyang sinabi. Baka nga hindi siya conscious, hindi siya aware. Pero bakit ikaw hanggang ngayon, bit mo pa rin yan? Huwag mong hayaan na yung 5 segundong masamang salita ng ibang tao, siyang magdikta ng 50 taon ng iyong buhay. Meron din po mga ibang tao, inaalala yung problema, hindi pa nangyayari. Hindi po ba? Hindi pa dumarating yung bukas, pagod na. Hindi pa nangyayari yung kinakatakutan mo, umiiyak na. Kapag kayo po ay natatakot at nag-aalala, para bang nagbabayad ka ng utang na wala ka pang hiniram. Naisip nyo na po ba yun? Mga kapatid, huwag mong pasanin ngayon ang bigat ng bukas. Ibigay mo sa Diyos ang hindi mo kayang dalhin. Tandaan niyo po ito. Hindi lahat ng dinadala mo ay pinapadala ng Diyos sa iyo. Minsan, ikaw ang pinagmumulan ng bigat, ng pagod, ng buhay na ito. Kaya balikan po natin ang napakaganda, napakalinaw na paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Come to me and I will give you rest. Kapag tinanim mo sa puso mo itong mabuting balitang ito, hindi lang madadagdagan ng lakas ang iyong loob, kung hindi matututo ka ding bumitaw sa mga bigat na hindi naman kailangan mong dalhin sa iyong buhay. Meron po tayong expression, hindi po ba? Kapag sayid na po tayo, kapag hirap na hirap po tayo, kapag gulong-gulo ang ating isip, ano po yung palagi natin sinasabi? Bahala na. Sinasabi niyo po ba yon? Bahala na. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi mong bahala na, yun daw po ay
abbreviated, parang pinaiksi na expression. Ang ibig sabihin, bathala na. Ito ay pagpapaubaya sa Diyos. Pero yung mga bata ngayon, iba po yung kanilang expression. Kapag hindi po sila nag-review, kapag hirap na hirap sila no sinasabi nila, bahala na si Batman. Hindi po ba? No? Bahala na si Batman. Totoo po ba si Batman? Yes or no? No. Gawa-gawa lang po ng isip. Bakit po si Batman yung bahala na? Kasi sa comics, si Batman daw po matalino, magaling. Pero di ba, merong mas totoong, mas matalino, mas magaling, mas makapangyarihan, walang iba kung hindi ang Diyos. Baka kaya napapagod ka dahil wala kang inaasahan kung hindi ang iyong sarili. Amen? Harinawa kapag sinasabi mo yung expression na yon, bahala na. Sana talagang naniniwala ka, nagtitiwala ka. Kasi hindi po bagay yung nananampalataya ka at natatakot ka. Amen? Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, hindi ka mag-aalala. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, ano ang tanda? Ano ang simbolo? Ano ang patunay niyan? Na payapa ang iyong loob. Amen? May kakilala po ako na mag-asawa. Nag-away po sila. Nagkahiwalay nga dahil po sa third party. Meron pong ibang babae sumingit doon sa kanilang relasyon. Umalis po yung lalaki sa bahay. Iniwan po silang mag-ina, no? Iniwan yung kanyang anak. Linggo-linggo, pumupunta po dito yung babae, umiiyak. Sabi niya, hindi po niya alam kung anong gagawin niya. Ang sabi ko lang sa kanya, magdasal ka lang. Magpahinga ka, magbakasyon ka kasama ng anak mo, mag-enjoy kayo, at umasa ka na darating din ang araw, magiging maayos din ang lahat. Akala po nitong babae, hindi na po maayos yung problema nila. Pero after 6 months, bumalik din po yung lalaki. Humingi po ng tawad sa kanya at nagpa-counseling pa. Sabi ko po dito sa babae, tignan mo na, hindi naman ikaw yung mag-aayos ng problema, kung hindi ang Diyos siyang gagawa ng paraan. Ang kapatid, tandaan niyo po, habang buhay po tayo dito sa mundo, mapapagod tayo, mahihirapan tayo, at masasaktan tayo. Pero sana wag mo nang dagdagan ang pagod mo, ang problema mo. Huwag ka nang gumawa ng problema kung wala naman talaga. Hindi po ba? Huwag mong dalhin ang hindi pinapadala ng Diyos sa iyo. At para lumakas ka araw-araw, sumunod ka lang sa Diyos. Para turuan ka niya ang tamang paraan para mabuhat mo yung kailangan mong buhatin. Kung hindi mo kaya, siya kaya niya. Kung nalulungkot ka, siya ang magpapalakas sa iyo. Kung napapagod ka na, siya ang pahinga mo. Hindi po bawal magpahinga. Ang bawal, sumuko. Amen? Dahil kung susuko ka, paano mo makikita yung happy ending ng buhay mo? Mga kapatid, meron pong happily ever after ang ating buhay kasama ang Diyos. Kailangan ka lang maniwala, kailangan ka lang magpatuloy, at kailangan kang magtiwala sa Kanya. Sa banal misa pong ito, ialay po natin sa Diyos, iwan na natin sa Diyos lahat ng nakakapagod sa atin, ang ating pag-aalala, ang ating lungkot, ang ating depression, lahat ng kapaguran ng ating buhay. At tanggapin lang natin ang Kanyang salita, ang Kanyang presensya, ang Kanyang biyaya. Ito ang magpapalakas sa iyo hanggang marating mo ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sabihin natin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulan parilitot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inanyayaan ni Jesus ang lahat ng napapagal na lumapit sa Kanya upang makadama ng kapahingahan. Idulog natin kay Jesus ang ating mga pangangailangan at manalangin tayo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng pinuno ng simbahan, naway mamuno sila tulad ni Jesus ng may kababaang loob at pusong mapag-aruga, dalay kagalingan sa ating kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway maglingkod sila ng tapat at may kababaang loob at alalahaning sila ay tinawag upang magsilbi sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mag-anak, lalo na sa mga nakakaranas ng karamdaman, matinding pagsubok o kahirapan, naway bumaling sila kay Jesus upang makatagpo ng lakas at kaaliwan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Jesus, tinataas mo ang mga nanghihina at pinapagaling ang mga may pusong sugatan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, pagaanin ang aming mga pasanin, at tulungan kaming sumunod sa iyo na may galak at pananampalataya. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siyang nawang aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtutubos niya sa amin, ang kasalanan, kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkan, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung pagod na ang puso sa paglalakbay, kung mabigat ang pasan sa araw-araw, kung tila wala ng lakas na matitira, may naghihintay na bukas ang mga bisig niya. Lumapit sa Kanya, huwag nang mangamba. Si Jesus ang ating pahinga. Lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya. Si Jesus ang ating kapayapaan. Sa Kanyang katawan, buhay ay handog. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Sa banal na hapag, siya'y naroroon, nagbibigay lakas sa bawat lumalapit. Ang pusong sugatan ay Kanyang hinahaplos, at sa Kanyang pag-ibig muling bumabangon. Lumapit sa Kanya, huwag nang mangamba. Si Jesus ang ating pahinga. Lumapit sa Kanya, Manalig sa Kanya. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya. Si Jesus ang ating kapayapaan. Sa Kanyang katawan, buhay ay handog. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Na walang Hinanyayaan ko po kayong lumuhod para ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang mga pangalan ng ating mga kapatid na may sakit sa Diyos para makatanggap sila ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay. Habang nasa ibang bansa, palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi
sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nung puminsan, merong pumunta ditong isang lalaki. Palagi daw po akong napapanood, nagpa-picture. At bago po siya umalis, sabi niya sa akin, Father, bigyan mo naman ako ng isang matinding advice dyan, oh, sabi niya. Kaya tinanong ko siya, anong problema mo? Sumagot siya, wala po. O, ang advice ko, huwag kang gumawa ng problema, sabi ko sa kanya. Yun yung matinding advice. Hindi po ba? Yan ang problema ng napakarami sa atin. Wala namang problema, gumagawa ng problema. Amen? At saan nag-uumpis ang problema? Diyan sa isip mo. Amen? Pag marami kang iniisip, marami kang inaalala, parang kumukuha ka ng mabigat na bato at pinupukpok mo sa ulo mo. Parang kumukuha ka ng mabigat na pasanin, dinadala mo, kapatid. Anong mabuting balita? Huwag mong dalhin ang hindi pinapadala ng Diyos sa iyo. Hindi aalisin ng Diyos yung problema mo. Dahil yung problemang galing sa Diyos, yan ang kahulugan ng buhay mo. Remember this, the problems that come from God is perfect for you. The problems that come from God are there to perfect you. Amen? Pag galing sa Diyos, ang pagsubok, yan ay parang hagdanan. Ginagawa dapat tapakan, pedestal. Yan dapat ay pundasyon para maging matibay, para umangat ang iyong buhay. Isa-isa lang. Isa pang nakakadagdag sa problema yan. Mahina ang kalaban, tao ka lang, hindi ka naman Diyos. Hindi po ba? Napapansin ko po, yung mga iba sa inyo, habang nagsasalita ako, restless, no? Hindi mapakali. Bakit? Ang daming iniisip. Anong iniisip? Sinara ko kaya yung pintuan? Pinatay mo ba yung Shalane? No? Tingnan nyo, nandiyan kayo sa loob ng simbahan para sambahin ng Diyos, para magdasal. Kung ano, tumatakbo ang isip mo, kaya lalo ka nang hihina. Hindi po ba? Father, iniisip ko yung mga utang. Bakit? Sa kakaisip mo ba, makakabayad ka ng utang? Hindi po ba? No? Father, may sakit ako, baka mamatay ako. Bakit? Sa kakaisip mo dyan sa sakit mo, gagaling ka ba? Hindi po ba? Isa-isa lang. Kung nagsisimba ka, focus ka lang sa pagsisimba. Amen? Yung mga iba, dinala na nga sa Boracay, minomol na nga, pinapakain. Makita mo, nakasimangot. Hindi, magpasalamat. Nilibre na nga. No? Pagkatapos yung naiisip, nandun palagi sa problema, yung anak ko maraming utang, yung kawawa naman yung mga apo ko. Kahit naisipin mo yan, mag-alala ka na mag-alala, walang mangyayari dyan. Isa-isa lang. Di ka ba magpasalamat kung nasaan ka may biyaya? Hayaan mo ang ibang tao buhatin din nila ang krus nila. Dahil pag hindi nila binuhat yan, pagtanda nila, silang kawawa. Amen? Kinakawawa mo sila dahil inaalis mo yung dapat na para sa kanila. Ang bawat krus ay may kalakip na korona. Ang bawat paghihirap, kapag nalampasan mo, ay merong tagumpay.
Kaya ano pong magandang assignment ngayon? Ha? Relax ka lang. Ngayong buong araw, mag-relax ka lang. Yan yung mahirap na gawin. Hindi po ba? Ang sarap gawin pero hindi natin magawa. Bakit? Galaw na tayo ng galaw. Trabaho na tayo ng trabaho. Palagi tayo nag-aalala ng nag-aalala. Ngayong araw na ito, wala munang magpapagod. Ngayong araw na ito, wala munang mag-aalala. Kala nyo madali yan, mahirap yan. Kahit po ako, mahirap na assignment yan sa akin. No? But God loves you and God wants you to rest. Pero isama mo dyan sa pagpapahinga mo ang Panginoon. Hindi ka makakapagpahinga kung malayo ka sa Kanya. Hindi ko sinasabing na magbarhaping ka, ha? Hindi ko sinasabi na manood ka ng malalaswa. Diyan po ako nakakapag-relax, Father, Ang pahinga na malayo kay Jesus ay pahingang walang kwenta. Ang pahinga na malayo sa Diyos, hindi pahinga, pabigat pa siya. Amen? Kaya, while you relax this whole day, please include the Lord in your vacation. Para bukas, refresh ka na naman. Para bukas, pagpapatuloy mo ang iyong mission. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.